Pro tip, kung ayaw nyo mabasted ng mga crush nyo, rule number 1, huwag kayong aamin. Mino, what's up? Rejection. Feeling ko naman halos lahat nakatikim na nito. Ang galing nyo naman po mga ma'am sir kung hindi pa, diba? Well, kung ako ang tatanungin, kotang-kota na ako dyan. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Heck, nabasted nga ako 7 days after ko mag-confess. It sucks, pero wala eh. Minsan talaga kailangan natin maging talunan. Besides, as if naman nag-iisa lang tayo sa buong kalawakan na hindi pinili. Eto, isipin nyo na lang kung yung mga pagpag nga na itinapon na, napapakinabangan pa. Kayo pa kaya? Wait, hindi ko kayo kinukumpara sa pagpag, though yun kasi ang pakiramdam ng ma-reject, like feeling mo you're not enough and worthy. Ganyan na ganyan ang naramdaman ng mga characters dito sa anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Makin Too Many Losing Heroines, isa sa mga anime na lumabas noong summer 2024, considered by many as the surprise banger ng season. Anyway, ano ba ang kwento na tong Makin Too Many Losing Heroines? Nagsimula ang kwento sa isang restaurant kung saan naging witness ang ating male MC na si Kazuhiko sa pinaka-awkward na sitwasyon ever. Nakita ni Kazuhiko ang harap-harapan pagko-confess ng kanyang classmate na babae sa childhood friend nito habang sila ay kumakain. Kaso, nabasted itong si girl sa kanyang childhood friend. Dahil sa awkward ng sitwasyon, nagpanggap na lang muna si Kazuhiko na walang nakita pero human nature na rin talaga na we can't look away from a tragedy. Kaya, di niya mapigilang tignan pa ang mga mangyayari. Pagkaalis ng guy, naiwan itong si girl sa lamesa na broken and defeated. For some reason, naisip nitong babaeng to na sipsipin o higupan ang straw na ginamit ng lalaking bumasted sa kanya. Kasi ito raw ay form of indirect kiss. Wala, desperada na. Oo, parang tanga diba? Pero hindi ko i-deny na I can see myself doing it also. I know. After niyang gawin ang kanyang karumal-dumal na act, laking gulat niya na napanood pala lahat ito ni Kazuhiko. Pumunta siya sa lamesa nito at nagpakilala. Siya, si Ana, ang nabasted ng kanyang childhood friend. Nag-rant si Ana habang kumakain ng maraming pagkain na si Kazuhiko pala ang magbabayad. Dito, magsisimula ang pagiging close nilang dalawa at dahil si Kazuhiko ang nagbayad ng lahat ng kinain ni Ana, nagkaroon si Ana ng utang kay Kazuhiko na babayaran niya sa pamamagitan ng paggawa ng bento or lunchbox. Hanggang sa makompensate nito ang lahat ng nagastos ni Kazuhiko sa restaurant noong no choice siyang ng libre kay Ana. Throughout the show, makikilala nyo pa ang mga iba pang losing heroines na gaya ni Ana. Mga babaeng na-reject or nabasted ng kanilang mga crush. Ang isa pang nag-standout sa anime na to is yung movie-like quality ng animation at color palette nito. Just look at these details. Also, dagdag ko na rin ang gaganda ng character design dito, lalo-lalo na syempre si Ana. Kaya kung may isang loser dito sa anime na to, ito ay walang iba kundi ang Boplax na childhood friend niyang nang busted kay Ana in the first place. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Tignan mo lang tong sinayang mo. 100% waifu material. So, that's it Mina. Nag-enjoy ba kayo sa video? If oo, give me a thumbs up. Nabasted or na-reject na ba kayo ng crush nyo? Comment down below. With that, well, yun lang.